Nasaksihan ko ng sarili kong mga mata ang aking tinitingalang biyenang babae na palaging ipinagmamalaki bilang huwaran sa aming subdivision ay masiglang nakikipagromansahan sa kanyang batang kasintahan sa loob ng isang kotseng nakaparada sa isang bakanteng lote. Kalmado akong lumapit, binunot ang susi ng kotse, at itinapon ito diretso sa kanal. Pagkatapos, may ngiti sa aking mga labi, tinawagan ko ang aking biyenang lalaki. Papa, nasiraan po ng kotse si Mama sa isang liblib na daan. Sunduin niyo po siya ha? Baka magkasakit siya sa lamig. Sa loob lamang ng isang gabi, ang tila perpektong dangal ng pamilya Aragon ay nagkapira-piraso. At ako, na dating isang manugang na palaging minamaliit, ay opisyal ng may hawak ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan ng buong pamilyang iyon. Bakit ako naging ganito kalupit? Sa pagtatapos ng taon sa Maynila, ang hindi mapakaling panahon ay nagdala ng malamig na simoy ng hanging amihan na dumaan sa mga dahon. Ako si Rachel, 30 taong gulang, CEO ng isang sikat na fashion boutique network. 5 taon na akong manugang sa pamilya Aragon. Palagi kong itinago ang aking totoong kayamanan at ang aking buwanang kita na umaabot sa milyon-milyong piso. Sabi ng aking mga magulang, ang babaeng may asawa ay hindi dapat mayabang. Magtabi ka para sa iyong sarili at panatilihin ang dignidad ng pamilya ng iyong asawa. Sinunod ko ang payong iyon. Ako ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa bahay, bumili ng mga kasangkapan, at binilhan ko pa nga ng isang marangyang SUV ang aking biyenang babae. Ngunit sa ilalim ng pangalan ng pinagsamang ipon namin ng aking asawa, akala ko, ang aking tahimik na sakripisyo ay susuklian ng init ng pampamilyang pagmamahal. Ngunit nagkamali ako ng husto. Ang pamilya Aragon ay isang walang katapusang black hole na puno ng kayabangan at pagpapanggap. Ang aking biyenang lalaki, si Don Roberto, ay isang retiradong opisyal ng gobyerno. Palagi niya akong sinisermonan tungkol sa tamang asal at ang magandang pangalan ng pamilya habang hinahamak ang aking pinagmulan bilang anak ng mga ordinaryong negosyante. Ang aking asawa, si Brian, ay isang mahinang lalaki na palaging nagtatago sa likod ng linyang, "Sige, kakausapin ko muna si Mama," bilang panangga sa kanyang kadakilaan at kaduwagan. Ngunit ang taong pinaka nakakasuffocate sa akin ay si Tita Cynthia, ang aking biyenang babae. Siya ang pangulo ng Catholic Women's League, CWL, sa aming parokya at aktibong pinuno ng aming Homeowners Association. Saan man siya magpunta, palagi niyang ipinagmamalaki ang estado ng kanyang pamilya bilang ehemplo ng komunidad. Sa bahay naman, wala siyang ibang ginawa kundi punahin ako mula ulo hanggang paa. Mula sa pag-uwi ko ng gabi dahil sa trabaho hanggang sa pagsusuot ko ng palda na bahagyang lagpas sa tuhod, lahat ay itinuturing niyang kasalanan na hindi raw angkop sa pamantayan ng isang mabuting asawa. Palagi niyang sinasabi, ang pamilyang ito ay iginagalang mula pa sa mga nagdaang henerasyon. Dapat alam ng babae ang kanyang lugar. Huwag kang gumawa ng ingay na magiging dahilan para pag-usapan ka bilang isang walang delikadesang babae. Lahat ng pambabastos na iyon ay buong puso kong nilunok. Hanggang sa isang mapagpasiyang hapon kahapon, nakatanggap ako ng ulat na may naganap na withdrawal na nagkakahalaga ng 1.2 milyong piso mula sa aming pinagsamang bank account na kakalagay ko lang noong nakaraang buwan. Sadya kong ginawa ang account na iyon sa ilalim ng pangalan ni Brian para magamit niya sa mga gastusin sa bahay at sa pakikisalamuha sa lipunan. Sinuri ko ang bank statement at natuklasan kong ang pera ay inilipat sa isang sikat na tindahan ng alahas sa dulo ng Quezon City. Nagduda ako na baka may ginagawang kalokohan si Brian. Nagpasya akong huwag munang gumawa ng gulo at nagmaneho ako ng mag-isa para alamin ang katotohanan. Pagkarating ko sa nakatalang lokasyon, wala akong nakitang kotse ni Brian. Ngunit napako ang aking paningin sa isang puting SUV na kilalang kilala ko, na may plakang hindi ko maaaring ipagkamali. Iyon ang kotseng binili ko para kay Tita Cynthia sa simula ng taong ito. Nakaparada ang kotse sa isang bakanteng lote na napapaligiran ng mga talahib na kasing taas ng tao, tago sa likod ng mga nakahilang hindi pa tapos na commercial buildings sa Antipolo. Kumunot ang aking noo, isang 60 taong gulang na babae, na palaging ipinagmamalaki ang kanyang kabanalan, bakit siya nagmamaneho ng kotse sa ganitong liblib na lugar habang dumidilim na. Pinatay ko ang makina ng aking kotse mula sa malayo, itinaas ang kwelyo ng aking jacket, at dahan-dahang lumapit. Napakatahimik ng paligid. Naririnig ko ang bulong ng hangin sa mga talahib. Ngunit habang papalapit ako, may narinig akong ibang mga ingay.
mga ingay na hindi mula sa kalikasan. Ang mamahaling SUV ay dahan-dahang gumagalaw. Hindi masyadong madilim ang tint ng bintana nito. Marahil ay masyado silang nagtiwala sa katahimikan ng lugar, kaya hindi na nila isinara ang mga kurtina ng bintana. Bahagyang nakabukas ang bintana sa upuan ng driver para sa bentilasyon. Pinigil ko ang aking hininga at sumilip sa maliit na siwang ng bintanang may hamog. Ang tagpong bumungad sa aking mga mata ay halos magpasuka sa akin sa mismong kinatatayuanin ko. Sa nakahilig na backseat, si Tita Cynthia ang aking banal na biyanang babae na bawat salitang lumalabas sa bibig ay tungkol sa dangal ng pamilya ay nasa pinakahubad at pinakakasuklam-suklam na posisyon. Sa ibabaw niya, isang batang lalaking may mga tattoo na marahil ay kasing edad lang ng aking asawa. Malapitin ang galaw ng binata habang mahigpit na nakayakap si Tita Cynthia sa kanyang leeg. Ang kanyang kulubot na mukha ay nangigigil sa sarap. Ang mga unggol at mabibigat na hininga ay malinaw na naririnig sa siwang ng bintana. Umakyat ang matinding dumi at pagkasuklam sa aking lalamunan. Ang 1.2 milyong piso pala ay hindi ginamit ni Brian, kundi nilimas ng babaeng ito para suportahan ang kanyang maruming laruan. Ang etika at dangal ng pamilya ay pawang mga basurang binalot lamang sa marangyang pakete. Ginamit niya ang perang pinaghirapan ko para buhayin ang kanyang lihim na kalaguyo. Pagkatapos ay uuwi siya sa bahay para sermonan ako tungkol sa dignidad ng isang babae. Sumabog ang aking galit at tinupok ang natitira kong pasensya. Balak ko sanang ilabas ang aking telepono para kumuha ng video. Ngunit isang mas malamig at mas masamang ideya ang pumasok sa aking isip. Mas malamig, mas malupit. Kung kukuha ako ng video at ipapakita ito kay Brian, tiyak na pagtatakpan lang ni Brian ang kahihiyan ng kanyang ina para mapanatili ang peking dangal ng pamilya Aragon. Hindi, dapat mismong si Don Roberto ang lalaking pinakamakaluma, patriarkal, at baliw sa karangalan, ang makasaksi gamit ang sarili niyang mga mata kung paano dinungisan ng kanyang asawa ang kanilang kasal sa gitna ng bakanting loteng ito. Tumingin ako sa upuan ng driver. Masyado silang nagmamadali, masyadong nagpadala sa init ng laman, kaya nakalimutan nilang alisin ang susi ng kotse. Nakasaksak pa rin ito sa saksakan. Nakabukas ang kuryente para sa aircon at ang pinto ng driver ay hindi sarado ng maayos. Hindi ako nanginig kahit kaunti. Ang puso ko ay kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan kong isinuot ang aking kamay sa siwang ng pinto at bahagya itong itinulak. Ang tunog na nalikha ay hindi hihigit sa isang nalaglag na dahon. Sila ay nalulunod sa dagat ng pagnanasa, ganap na walang kamalayan na ang anghel ng kamatayan ay nakatayo na sa kanilang tabi. Hinawakan ng aking kamay ang susi. Dahan-dahan ko itong pinaliko para patayin ang makina. Saka ko binunot. Agad na tumahimik ang makina at ang aircon. Isang bigla ang katahimikan ang bumalot sa kotse na nag-iwan lamang sa mabibigat na hininga ng dalawang makasalanang nilalang. Umurong ako habang mahigpit na hawak ang susi sa aking kamay. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Itinapon ko ang susi diretso sa pinakamalapit na kanal. Narinig ang tuyong tunog ng pagbagsak nito sa tubig. Mula sa segundong ito, ang kotseng iyon ay naging isang kulungang bakal na walang susi, walang makina, at walang aircon. And sa bakanting loteng ito na walang kahit isang taxi na dumadaan, doon sila mabubulok. Kalmado akong naglakad pabalik sa aking kotse at nilock ang pinto. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Don Roberto. Matapos ang 3 ring, sinagot ang tawag. Hello, Rachel? Bakit ka napatawag ng ganitong oras ng gabi? Naglalaro ako ng chess kasama ang mga kaibigan ko dito sa barangay clubhouse, sabi ni Don Roberto. Pasensya na po sa istorbo, Papa. Kakagaling ko lang po sa pakikipagkita sa isang client sa labas ng lungsod. Nakita ko po ang kotse ni Mama na nakaparada sa isang bakanting lote sa may Street 10. Tinawagan ko po si Mama pero hindi sumasagot. Mukhang nasiraan po ang kotse niya. Nasiraan? Sabi niya pupunta siya sa pulong ng CWL sa bayan. Bakit siya mapupunta sa liblib na lugar na yan? Sigurado ka bang kotse niya ang nakita mo? Opo, Papa. Ang puting SUV na may plakang nagtatapos sa 68 sa atin po yun. Nakita kong patay ang makina, madilim, at nagsisimula ng umambon. Gusto ko sanang lapitan pero nagmamadali na ang kliyente ko kaya hindi ako makahinto. Subukan niyo pong tawagan si Mama. O kung hindi naman, mag-taxi na lang po kayo para sunduin siya. Baka magkasakit siya sa lamig sa ganoong kaseping lugar. Talaga namang matandang yan. Hindi na nga marunong sa makina ay kung saan-saan pa gumagala.
Siguro may inasikasong lupa kasama ang mga kaibigan niya. Sige, tatawagan ko siya. Salamat, Rochelle. Opo, Papa. Sunduin niyo na po agad si Mama. Napakatahimik po rito. Natatakot ako na baka may mangyari sa kanya. Ibababa ko na po ang tawag, Papa. Pinutol ko ang tawag. Ang katahimikan sa loob ng aking kotse ay kabaligtaran ng kaguluhang kasisimula ko pa lang. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata, at inilarawan sa isip ang susunod na tagpo. Si Don Roberto ay isang taong napakahinalain. Ang aking mga salitang may katotohanan ngunit may pahiwatig ay tiyak na magpapabili sa kanya na sumakay agad ng taxi papunta rito kaysa tumawag lang. Pagkalipas ng mga 5 minuto, mula sa direksyon ng puting SUV na may 50 metro ang layo sa akin, nakita ko na ang simula ng gulat at panik. Marahil ay tapos na sila at napagtantong patay ang makina at nawawala ang susi. Biglang nanginig ng malakas ang aking telepono. Lumabas sa screen ang pangalan ng aking biyenang babae. Tinitigan ko ang umailaw na screen sa dilim. Muling sumungaw ang ngiti sa aking labi. Tingnan natin kung anong drama ang gagawin niya. Sinagot ko ang tawag gamit ang napakalambing at inosenteng boses. Opo, Mama. May problema po ba? Rachelle. Rachelle, nasaan ka ngayon? Nangangatog ang kanyang boses, halo ng panik at mabilis na paghinga. Marahil ay nagmamadali siyang isuot ang kanyang mga damit. Nasa gitna po ako ng Maynila. Nakikipagkita sa kliyente. Bakit po, Mama? Mukhang nagpapanik kayo? Wala. Wala lang. Ikaw. Dumaan ka ba kanina sa may Street 10? Sa Street 10 po? Hindi po, Mama. Nasa sentro po ako ng lungsod. Bakit po? May problema ba sa kotse nyo? Nawawala. Hindi ko mahanap kung nasaan ko nailagay ang susi ng kotse. Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko makita. May kilala ka bang mekaniko malapit dito? Tawagan mo ang isa para buksan ang pinto ng kotse. Bilisan mo, Rachelle. Naku, bakit naman po kayo naging pabaya, Mama? Sige po, hahanapan ko kayo ng numero. Pero sa ganitong oras, sarado na po ang mga mekaniko riyan, lalo na't umuulan. Paano kaya kung tawagan niyo si Brian o si Papa para sunduin kayo? Wag. Wag na huwag mong tatawagan ang papa mo. Manahimik ka. Maghanap ka na lang ng mekaniko. Kahit magkano, babayaran ko. Sige po, Mama. Hahanapan ko kayo. Mag-relax lang po kayo riyan sa loob ng kotse. Pinutol ko ang tawag at inilagay ang aking telepono sa airplane mode. Maghahanap ng mekaniko? Pasensya ka na, Mama. Ngayong gabi, ang tanging mekaniko na darating para ayusin ang iyong problema ay ang iyong asawa na baliw sa karangalan. Naupo ako sa aking kotse. Inayos ang direksyon ng aking dashcam ng diretso sa SUV na iyon. Mula sa malayo, nakita kong bahagyang bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas ang binatang may tattoo na pasuray-suray. Hawak niya ang flashlight ng kanyang telepono habang hinahanap sa mga damuhan ang susi. Natatarantang hinahanap niya ang susing itinapon ko na sa kanal. Sa loob ng kotse, patuloy na inilalabas ni Tita Cynthia ang kanyang ulo, sumisigaw sa kawalan ng pag-asa. Nagsimula nang pumatak ang ambon. Malakas at malamig ang hihip ng hangin. Habang gulo-gulo ang suot na damit, ang nangangayayat na katawan ng 60 taong gulang na babae ay nangangatog sa lamig at takot. Sakto sa sandaling iyon, mula sa dulo ng maputik na daan, ang liwanag ng headlight ng isang taxi ay tumama ng diretso sa pinangyarihan ng krimen. Biglang nagpreno ang taxi. Umingit ang gulong nito sa putik, na lumikha ng isang nakatutulig na tunog. Huminga ako ng malalim at sumandal sa aking upuan. Ang pinakamagandang drama sa loob ng 5 taon kong pagiging manugang ay formal nang magsisimula ngayon. Tingnan natin kung paano dudurugin ang magandang pangalan ng pamilya Aragon ngayong gabi. Mula sa aking tagong posisyon sa likod ng mga puno, gamit ang 4K resolution lens ng aking dashcam, kaya kong i-record ang bawat pinakamalinaw na frame ng isang trahedyang komedya na malapit ng matapos. Lalong lumakas ang ulan. Ang mga patak nito ay humampas sa bubong ng marangyang puting SUV na binili ko 8 buwan pa lang ang nakalilipas gamit ang sarili kong credit card. Noong panahong iyon, buong pagmamalaki siyang nakatayo sa gitna ng subdivision, sinasabi sa mga kapitbahay na iyon ay ang perang naipon nila ng kanyang asawa mula sa pensiyon, nang hindi man lang binabanggit ang aking pangalan. Ngayon, ang kotseng iyon ay naging pinakanakakaawang motel sa gulong. Ang liwanag ng taxi ay tuluyang bumasag sa kadiliman ng bakanteng lote. Huminto ang taxi at tumalsik ang putik sa paligid.
Bumukas ang pinto at lumabas ang aking biyanang lalaki, si Don Roberto. Hindi siya gumamit ng payong, binaliwala ang ulan at hangin. Ang kanyang mga hakbang na karaniwang kalmado at may awtoridad bilang dating opisyal ay naging mabilis at puno ng panik. Naglakad siya patungo sa SUV. Marahil sa kanyang isip, ang kanyang banal na asawa ay nanginginig sa lamig dahil nasiraan ng kotse. Ngunit ang unang bumungad sa kanyang paningin ay hindi ang kanyang asawa, kundi isang shirtless na binatang may mga tattoo na nakayuko at tinatapatan ng flashlight ng telepono ang kanal para maghanap ng susi. Nagulat ang binata nang matamaan ng liwanag ng taxi ang kanyang mukha. Umurong siya at tinakpan ang kanyang mga mata. Bakas sa kanyang mukha ang matinding panik. Huminto si Don Roberto. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa binata patungo sa SUV na bahagyang nakabukas ang bintana. Napakatahimik ng paligid. Mararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso ni Don Roberto. Humakbang siya pasulong, marahas na itinulak ang binata sa gilid, at dumariretso sa pinto ng driver, hinila ito ng buong lakas. Inzoom ko ang screen ng aking telepono na nakakonekta sa dashcam. Napakalinaw ng larawan kaya nakikita ko ang bawat kulubot sa kanilang mga mukha. Si Tita Cynthia, ang aking biyanang babae, ay nakakulot sa backseat. Ang kanyang marangyang sutlang kasuotan ay gulo-gulo at may punit sa isang bahagi ng kanyang balikat. Gulo-gulo ang kanyang buhok at natunaw ang kanyang make-up na humalo sa pawis at tubig ulan na pumasok sa kotse. Nang makita ang kanyang asawang nakatayo sa pinto ng kotse, na tila isang anghel ng kamatayan, napanganga siya, nanlaki ang mga mata, at nanginig ang buong katawan na parang nakuryente. Anong ginagawa mo rito, hayop ka? Ang sigaw ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw, bumasag sa ingay ng ulan. Hindi iyon tanong, kundi isang hiyaw ng matinding kahihiyan. Ang ganap na pagkawasak ng tinatawag nilang dangal ng pamilya na kanyang sinamba sa buong buhay niya. Nabulol si Tita Cynthia, natatarantang hinila ang dulo ng kanyang damit para takpan ang kanyang nangangatog na katawan. Papa! Papa! Pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ito ang iniisip mo. Oh, natrap ako. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang malakas na sampal na parang kulog ang pinakawalan ni Don Roberto sa mukha ng 60 taong gulang na babae. Isang malakas na tunog ng sampal ang narinig. Sa lakas ng sampal, tumama ang ulo ni Tita Cynthia sa likod ng upuan sa harap. Dumugo ang gilid ng kanyang labi. Hindi tumigil si Don Roberto. Ang galit ng isang lalaking pinagtaksilan ng kanyang matandang asawa ay naging dahilan para maging isa siyang mabagsik na hayop na nawalan ng kontrol. Hinawakan niya ang buhok nito na maayos na nakastyle at walang awang hinila ito mula sa likurang upuan palabas sa gitna ng malakas na ulan. Bumagsak si Tita Cynthia sa maputik na kalsada. Ang kanyang puting sutlang damit ay napuno ng maruming putik, katulad ng kanyang pagkatao. Niyakap niya ang mga paa ni Don Roberto, umiiyak ng malakas. Papa, pakiusap. Papa, nagkamali ako. Siya ang umakit sa akin. Kinulam niya ako. Pakiusap, wag mo na akong paluin. Baka may makakita sa atin. Kahit sa ganitong sitwasyon na nahuli siyang hubad sa gitna ng bakanting lote, ang pinakakinatatakutan pa rin niya ay ang makita siya ng ibang tao. Ang sakit ng pagiging baliw sa karangalan ay nakabaon na sa kaibuturan ng pamilyang ito. Nang makita ng binatang may tattoo na palala na ang sitwasyon, agad niyang kinuha ang kanyang punit na t-shirt sa bubong ng kotse at binalak na tumakas. Ngunit lumingon si Don Roberto. Kumuha siya ng dambuhalang liyabe, wrench, mula sa compartment ng kotse at inihampas ito sa likod ng binata. Sumigaw sa sakit ang binata at gumulong sa lupa. Ngunit dahil sa instinct na mabuhay, mabilis siya bumangon. Hindi na niya pinansin ang kanyang matandang kalaguyo na umiiyak sa putik at mabilis na tumakbo patungo sa dilim ng gabi, iniwan ang mga mura ni Don Roberto sa kanyang likuran. Lumingon si Don Roberto sa kanyang asawang nakaluhod sa lupa. Tinapon niya ang liyabe sa putikan. Ang kanyang mabilis na paghinga ay sumabay sa patak ng ulan. Itinuro niya ang mukha ni Tita Cynthia, umaatungal sa matinding galit. Ikaw ang pangulo ng CWL, di ba? Ikaw ang galing sa huwarang pamilya, di ba? Ikaw na palaging naninermon sa manugang mo tungkol sa dignidad, di ba? Ngayon tingnan mo ang sarili mo, isa kang maruming babae. Dinungisan mo ang magandang pangalan ng pamilyang ito. Mula bukas, lumayas ka sa bahay ko. Matapos sabihin iyon, tumalikod si Don Roberto at naglakad diretso sa taxi
na naghihintay pa rin na umaandar ang makina. Malakas niyang isinarado ang pinto ng kotse. Umikot ang taxi at mabilis na umalis. Iniwan ang isang hubad na babaeng nanginginig at umiiyak sa gitna ng bakanteng lote na walang kahit sino. Walang susi, walang paraan para paandarin ang kotse, at walang telepono na maaaring nahulog kung saan dahil sa panik. Ngayong gabi, ang lamig ng ulan sa Antipolo ay tatalab hanggang sa kanyang mga buto, ngunit tiyak na hindi ito kasing lamig ng kahihiyang unti-unting lumalamon sa kanyang kaluluwa. Tahimik akong nakaupo sa loob ng aking kotse. Isinasave ang lahat ng video file mula sa aking dashcam sa isang encrypted folder sa cloud. Isang nasisiyahang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Lahat ay naganap ng perpekto. Akala ko noon ay madudurog ako at iiyak kapag hinarap ko ang kabulukan ng pamilya ng aking asawa. Ngunit hindi. Ang puso ko ay lubhang kalmado. Kapag ang isang tao ay masyadong matagal na nagtiis, ang kalupitan ay maaaring maging isang instinct para mabuhay. Dahan-dahan kong pinaandar ang makina. Ang liwanag ng aking kotse ay dumaan sa kaawa-awang figura ni Tita Cynthia na nakaupo habang nakatakip ang mukha at umiiyak sa tabi ng gulong ng SUV. Tumingala siya sa aking kotseng dumaan. Marahil ay hindi niya alam na kotse ko iyon, o baka naman ang tubig ulan ay nakalabo sa kanyang paningin. Hindi ako huminto. Pinabilis ko ang takbo ng aking kotse, sumabay sa ingay ng highway patungo sa sentro ng lungsod. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang pagpunit sa maskara ng aking biya ng babae ay unang hakbang pa lamang. Ang susunod kong target ay ang buong maruming katotohanan sa likod ng kaduwagan ng lalaking tinatawag kong asawa. Nang makarating ako sa bahay, 11:00 na ng gabi, ang 3 palapag na bahay sa isang eksklusibong subdivision na karaniwang tahimik ay maliwanag na maliwanag mula sa kauna hanggang sa itaas na bahagi. Sadyang dahan-dahan akong naglakad, hinubad ang aking high heels, isinuot ang aking tsinelas sa bahay, at nagkunwaring pagod na babaeng galing sa mahabang araw ng trabaho. Pagpasok ko sa sala, isang trahedyang komedya ang sumalubong sa aking mga mata. Si Tita Cynthia ay nakaupo sa sofa na nakabalot sa kumot. Ang sutlang damit na punit-punit at puno ng putik ay napalitan na, ngunit ang kanyang namamagang mukha, ang pasa sa gilid ng kanyang labi, at ang kanyang basang-basang buhok ay hindi maitatago. Umiiyak siya na parang isang biktima ng isang kakilakilabot na trahedya. Ang aking asawa, si Brian, ay nakaupo sa kanyang tabi na patuloy na hinahaplos ang likod ng kanyang ina, habang si Don Roberto naman ay nakaupo ng tuwid sa isang malaking upuan sa kanilang tapat. Ang kanyang mukha ay kasing itim ng bato at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang makapal na usok ng sigarilyo ay nagpapahiwatig na marami na siyang naisigarilyo. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, sabay-sabay silang lumingon sa akin. Anong nangyari rito, Brian? Bakit naging ganyan si Mama? Mabilis akong lumapit. Ginagampanan ang aking papel bilang isang mabuting manugang ng buong husay. Ang tono ng aking boses ay puno ng pag-aalala at kalituhan. Ang aking pag-arte ay napakahusay, kaya maging ako ay humanga sa aking sarili. Bago pa makasagot si Brian, mabilis na lumapit si Tita Cynthia, hinawakan ang aking kamay, at sumigaw na parang baliw. Rochelle, napakahirap ng dinanas ko, anak. Naset up ako ng mga tao, ninakawan ako. Pinagbubugbog nila ako, pinunit ang mga damit ko. Gusto nila akong patayin. Anak, pinigil ko ang dumi na umaakyat sa aking lalamunan at dahan-dahang inalis ang aking kamay mula sa kanyang malamig na kapit. Ninakawan? Na-set up? Tunay na ang kawalan ng kahihiyan ng tao ay walang hanggan. Nahuli ng hubad sa bakanteng lote, ngunit kaya pa rin niyang gumawa ng perpektong senaryo para linisin ang kanyang pangalan. Hinampas ni Don Roberto ang lamesang salamin. Manahimik ka! Hanggang kailan ka ba mag-aartista? Ninakawan? Sinong magnanakaw ang sumakay sa ibabaw mo sa upuan ng kotse? Sinong magnanakaw ang niyakap mo habang humihingal, ha? Isa kang maruming babae. Ang mga salita ni Don Roberto ay parang kutsilyong sumaksak sa drama ni Tita Cynthia. Ngunit si Brian, ang aking asawa, ang lalaking dapat sana ay haligi ng pamilya, ay tumayo at ipinagtanggol ang kanyang ina sa malakas na boses. Papa, anong pinagsasabi mo? Sinabi na nga ni Mama na naset up siya ng mga goons. Binigyan siya ng gamot pampatulog para manakawan ng kotse at mga ari-arian. Si Mama ay biktima rito, Papa. Kung ayaw mong maniwala, fine. Pero bakit kailangan mo siyang bastusin ng ganyan?
Nakita mo ba talaga silang may ginagawa sa kanya? O nakita mo lang na binubugbog siya tapos kung ano-ano na ang naisip mo? Natahimik ako. Ang puso kong malamig na sa pamilya Aragon ay tuluyan ng naging yelo. Ang pagtatanggol ni Brian ay hindi lamang kamangmangan ng isang anak na sumasamba sa kanyang ina. Iyon ay isang lohikal na pagtatanggol. Isang senaryo na tila na pagkasunduan na nilang dalawa bago pa ako makauwi. Tinitigan ko si Brian. Matapang ang kanyang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali at umiiwas sa akin. Ang isang anak na makakatuklas na ang kanyang ina ay nangangaliwa, ay dapat magkaroon ng reaksyon ng gulat, kahihiyan, at kawalang paniniwala. Ngunit si Brian ay hindi. Ipinagtanggol niya si Tita Cynthia sa isang kakaibang paraan. Alam na ba niya ito bago pa man? May itinatago ba siyang mas masahol pa kaysa sa pag-aalaga ng kanyang ina ng isang gigolo? Nang makita ng kanyang anak na ipinagtatanggol siya, lalong nag-inarte si Tita Cynthia. Nagpagulong-gulong siya sa sahig habang hinahampas ang kanyang dibdib. Diyos ko, ilang dekada akong namuhay kasama mo. Inalagaan ang bahay na ito, pero pinagbibintangan mo ako. Mas mabuti pang mamatay na lang ako kaysa tiisin ang kahihiyang ito. Sa gitna ng dramang iyon, biglang ibinaling ni Brian ang kanyang galit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang basehang akusasyon. At ikaw din, Rachel. Noong tinawagan mo si Papa, sinabi mong nakita mo ang kotse ni Mama sa bakanting lote. Bakit hindi ka huminto para tingnan? Bakit nakita mo ang kotse ni Mama sa liblib na lugar pero dumiretso ka lang? Kung huminto ka, baka hindi na set up at nabugbog si Mama ng mga magnanakaw na yon. Anong klaseng manugang ka? Napakawalang puso mo. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Brian ay parang bala na sumisira sa aking lohika. Ang walang kahihiyang akusasyong ito ay nagpamulat sa akin sa isang mapait na katotohanan. Sa bahay na ito, habang buhay akong magiging ibang tao, isang panangga sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Kapag nagbibigay ako ng pera, mabuti akong manugang. Ngunit kapag may problema, ako ang nagiging walang puso. Hindi ako nagalit. Sa halip, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Brian. Kalmado ang aking tingin ngunit kasing talas ng labaha. Brian, ipinaliwanag ko na kay Papa. Noong panahong iyon, papunta ako sa pagpirma ng isang napakahalagang kontrata na magbibigay ng bilyong kita sa aking kumpanya. Ang kontratang iyon ang nagbibigay ng pera para buhayin ang bahay na ito, para sa iyo, kay Papa, at kay Mama. Nakita kong nakaparada ang kotse. Akala ko ay huminto lang si Mama para sumagot ng tawag. Agad kong tinawagan si Papa para sunduin siya. Iyon ba ang tinatawag na walang puso? O gusto mo bang kanselahin ko ang bilyong kontrata para tumakbo sa bakanting lote at panoorin kung ano ang ginagawa ni Mama sa loob ng kotse? Sadyang dinalian ko ang pagkakabigkas sa huling apat na salita. Ginagawa ni Mama. Napakurap si Brian at si Tita Cynthia. Bakas sa mga mata ni Tita Cynthia ang matinding takot, habang si Brian naman ay natikom ang bibig. Si Don Roberto na nakaupo sa upuan ay hinilot ang kanyang noo. Ang kawalan ng pag-asa ay malinaw na nakaguhit sa kanyang matandang mukha. Sige, sabi ko sa isang patag na boses, binasag ang nakakabinging katahimikan. Kung talagang ninakawan si Mama, na set up gamit ang gamot, at sinaktan, ito ay isang napakaseryosong kriminal na kaso. Hindi tayo pwedeng maupo lang dito at mag-away. Tatawagan ko agad si Major Alcantara. Malapit siyang kaibigan ng pamilya ko. Sa teknolohiya ngayon, sapat nang suriin ang mga CCTV sa paligid ng lugar na iyon, hanapin ang binatang may tattoo, at magsagawa ng DNA test sa katawan ni Mama at sa loob ng kotse. Magiging malinaw ang lahat ngayong gabi pa lang. Habang nagsasalita ako, inilabas ko ang aking telepono. Ang aking pahayag ay parang bombang sumabog sa gitna ng sala. Namutla si Tita Cynthia. Huminto siya sa pag-iyak. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng sofa. Nangangatog ng malakas ang kanyang katawan. Kung makikialam ang pulisya, susuriin ang mga CCTV at magsasagawa ng DNA test, ang kanyang senaryo ng pagnanakaw ay magiging isang akusasyon ng pekeng report sa pulisya. Ang kanyang reputasyon bilang pangulo ng CWL at ang estado ng huwarang pamilya ay mawawala sa mga pahina ng pahayagan. Huwag! Huwag mong tatawagan ng pulisya! Biglang sumugod si Brian at inagaw ang telepono sa aking kamay. Napakarahas at napakahalata ng kanyang galaw, kaya maging si Don Roberto ay nagtaas ng ulo na may kahina-hinalang tingin. Bakit hindi pwede? Ninakawan si Mama, di ba?
Binastos siya, di ba? Bilang anak niya, bakit mo hahayaang mapagbintangan siya? Ito ay usaping pampamilya. Lutasin natin ito sa loob na lang. Nabulol si Brian habang pinapawisan ng kanyang noo. Matanda na si Mama. Siya rin ay isang kilalang tao sa komunidad. Kung kailangan pa nating pumunta sa presinto at ikuwento ang mga sensitibong bagay na ito, saan natin ilalagay ang mukha ng pamilya Aragon? Kung malalaman ng mga media, sira na ang magandang pangalan ng pamilya natin. May utak ka ba? Karangalan. Palaging karangalan. Umungol si Don Roberto, tumayo, at itinuro ang mukha ni Brian. Ang ina mo ay gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Nagdala ng uling sa mukha ng pamilyang ito, at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Sige, kung gusto nyo itong itago, gawin nyo. Pero ang bahay na ito ay hindi magpapatuloy ng isang maruming babae. Mula bukas, paalisin mo siya rito. Matapos sabihin iyon, umakyat si Don Roberto sa ikalawang palapag at malakas na isinarado ang pinto. Ang tunog na iyon ay yumayanig sa buong bahay. Ang sala ay nag-iwan na lamang sa aming tatlo. Tinitigan ako ni Brian nang may galit na tingin. Si Tita Cynthia ay nakakulot. Hindi nangahas na tumingin sa akin. Alam niyang ako ang nakatuklas ng kotseng iyon. Ako ang tumawag kay Don Roberto. Sa talas ng kutob ng isang babae, naramdaman niyang alam ko na ang lahat at nakikipaglaro lang ako sa kanila. Hindi na ako nagsalita pa. Inagaw ko ang aking telepono mula sa kamay ni Brian at naglakad patungo sa aking silid. Ang drama ngayong gabi ay natapos ng perpekto. Ang kamangmangan ni Brian at ang kabulukan ni Tita Cynthia ay tuluyan nang naglibing sa huli kong tiwala sa kanila. Nang maisara ko ang pinto ng silid, binuksan ko ang aking personal na safe at inilabas ang aking laptop na may maraming layer ng encryption. Ang pangyayari ngayong gabi ay nagpatunay sa aking matagal ng kutob. Ang pagkabulok ng pamilyang ito ay hindi lamang sa moralidad, kundi may kinalaman din sa daloy ng aking pera. Kumonekta ako sa banking system, muling sinuri ang lahat ng daloy ng pera, account, at investments na ipinagkatiwala ko kay Brian sa nakalipas na 5 taon. Kung kaya ni Tita Cynthia na mag-withdraw ng 1.2 milyong piso para buhayin ang kanyang lihim na kalaguyo, tiyak na si Brian. Ang asawang ipinagtatanggol ang kanyang ina, ng bulag, ay mayroon ding itinatagong maruming sikreto sa pananalapi. Hindi ko lang pupunitin ang maskara ni Tita Cynthia. Wawakasan ko rin ang buong mapagpanggap na dinastiyang ito. Pagbabayarin ko sila sa bawat patak ng pawis at luha na kinuha nila sa akin. Ang totoong laban ay magsisimula sa mga numero ngayong gabi. Hindi ako natulog noong gabing iyon. Sa harap ng screen ng aking laptop, ang bawat linya ng bank transaction ay malinaw na nakasulat. Ginamit ko ang aking prioridad bilang isang VIP client para humingi ng detalyadong ulat ng pinagsamang account na pinamamahalaan ni Brian. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sila ang mga piping saksi na nagbunyag sa walang katapusang kasakiman ng pamilya Aragon. Ang pag-withdraw ng 1.2 milyong piso noong nakaraang linggo ay hindi ang una. Sa nakalipas na 3 taon, ang mga transaksyon mula 100,000 hanggang milyong piso ay patuloy na lumalabas na may malalabong detalye tulad ng bayad sa materyales, bilihan ng lupa o mga maiikling initials na hindi malinaw. Ngunit sa aking kakayahan bilang isang CEO, madali kong natunton ang destinasyong account. Ang lahat ng perang iyon ay napunta sa iisang account number. Ang may-ari, Renz Saputra. Renz Saputra ang pangalan ng binatang may tattoo na nakikipagromansahan sa aking biyanang babae sa SUV noong gabing iyon. Ngunit ang mas nagpatayo ng aking balahibo ay ang pakikisangkot ni Brian. Bawat transaksyon ay na-verify gamit ang OTP code na ipinadala sa telepono ni Brian. Siya ang may hawak ng account. Siya ang nag-aproba sa bawat transfer. Ito ay nagpatunay ng isang brutal na katotohanan. Hindi lamang alam ng aking asawa na nangangaliwa ang kanyang ina at nag-aalaga ng batang lalaki, kundi ginagamit din niya ang perang pinaghirapan ko para pondohan ang maruming pagnanasa ng kanyang ina upang makuha ang suporta nito sa bahay na ito. Ang kabuuang perang nakuha ay umabot sa halos 8 milyong piso. 8 milyong piso na ipinalit sa maruming pag-ibig sa bakanteng lote. Kinaumagahan, maaga akong gumising, naglagay ng manipis na makeup para takpan ang maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Isinuot ko ang aking kulay abong corporate suit na nagpapamalas ng lamig. Pinrint ko ang lahat ng katibayan ng transfer.
at maayos na inilagay sa isang folder. Alam kong may gawi si Don Roberto na gumising ng maaga. Maupo sa hapag habang umiinom ng kape at nagbabasa ng dyaryo. Ito ang pinakatamang oras para pasabugin ang bombang ito. Bumaba ako. Nakaupo nga si Don Roberto roon. Ang kanyang matandang mukha ay namumutla matapos ang magdamag na walang tulog. Hindi nakikita si Tita Cynthia, marahil ay nagtatago pa rin sa kanyang silid. Si Brian naman ay maagang umalis para pumasok sa trabaho upang iwasan ang tensyon sa bahay. Marahan kong inilagay ang folder sa ibabaw ng lamesa. Sa tapat mismo ni Don Roberto. Papa, nung una ayaw ko sanang sabihin, pero may kinalaman ito sa pananalapi at seguridad ng ating pamilya. Sa tingin ko, kailangan niyong malaman ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw kay Mama kagabi. Kumunot ang noo ni Don Roberto, tinignan ang folder, at tumingin sa akin. Binuksan niya ito, at ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga numerong minarkahan ko ng pulang highlighter. Ang pangalan ng tatanggap, Renz Saputra. Ano ito? Bakit may mga transfer na daan-daang libo at milyong piso rito? Sino si Renz Saputra? Iyan po ang kopya ng statement ng aming pinagsamang account, Papa, na pinamamahalaan ni Brian. Hindi ko sinasadyang suriin ito. At natuklasan ko na sa nakalipas na 3 taon, halos 8 milyong piso ang inilipat sa lalaking nagngangalang Renz Saputra na ito. Nagpaimbestiga na po ako. Si Renz Saputra ay ang lalaking kasama ni Mama sa kotse kagabi. Hindi nila ninakawan si Mama. Ginamit ni Mama ang pera ng pamilya para buhayin ang lalaking iyon sa loob ng 3 taon. At ang mas masakit pa rito, si Brian mismo ang nag-apruba sa lahat ng transfer na ito. Nangangatog ng malakas ang kamay ni Don Roberto na humahawak sa papel. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula patungo sa pagiging namumutla. Nangangatog ang kanyang mga labi at hindi siya makapagsalita. Halos 8 milyong piso. Isang numerong hindi maisip ng isang retiradong tulad niya. Ang kahihiyag pinagtaksilan ay nadagdagan ng pagtataksil ng sarili niyang anak at ng kawalang dangal ng kanyang asawa. Pinisil ni Don Roberto ang papel. Hinampas ang lamesa at tumayo. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Cynthia! Bumaba ka rito ngayon din! Bumaba ka! Dahan-dahang bumaba si Tita Cynthia na may takot sa kanyang mga mata. Nakasuot siya ng lumang pambahay na damit. Nakatungo ang kanyang mukha. Nang makitang hawak ni Don Roberto ang papel na pinisil, masama ang kanyang kutob. Nangangatog ang kanyang mga hakbang. Papa! Papa! Tinawag mo ako. Bakit? Bago pa man siya makatapos, inihagis ni Don Roberto ang mga papel sa kanyang mukha. Ang mga papel ay lumipad at bumagsak sa sahig. Tingnan mo! Tingnan mo ang ginawa mong kahayupan! Puno ang bibig mo ng payo at kabanalan. Pero ginamit mo pala ang perang pinaghirapan ng manugang mo. Ang pera ng pamilyang ito para buhayin ang tarantadong iyon. Halos 8 milyong piso. Ipaliwanag mo. Kasabwat mo rin si Brian, di ba? Ginawa niyong gatasan ng bahay na ito para magpakasaya ka sa ibang lalaki, ha? Natatarantang pinulot ni Tita Cynthia ang mga papel. Nang makita niya ang pangalan ni Renz Saputra at ang mga malilinaw na numero, bumagsak siya sa sahig. Ang hindi mapasusubaling katibayan ay tuluyan ng pumunit sa huli niyang maskara ng pagpapanggap. Hindi na niya magagamit ang dahilan na siya ay ninakawan o na-set up para pagtakpan ang daloy ng pera sa nakalipas na 3 taon. Gumapang siya, niyakap ang mga binti ni Don Roberto, at umiyak. Papa, pakiusap. Nagkamali ako. Si Renz. Tinatakot niya ako. Noong una, pinahiram ko lang siya ng kaunting pera, pero lihim niya akong vinideo at pinagbantaan. Hindi ako nangahas na sabihin sa iyo dahil baka patayin mo ako, kaya napilitan akong utusan si Brian na kumuha ng pera para ibigay sa kanya. Napilitan lang ako, Papa. Tinatakot ako. Kung tinatakot po kayo, bakit hindi kayo nag-report sa pulisya? At kung tinatakot kayo, bakit kusang loob kayong nagmaneho ng kotseng binili ko para pumunta sa bakanteng lote at makipagpalitan ng init ng katawan sa kanya? Pinilit din ba kayo niyang sarapin ang sandaling iyon? Ang aking mga salitang malamig at matalas ay parang kutsilyong nagtapos sa lahat ng kanyang palusot. Natahimik si Tita Cynthia. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagbago mula sa takot patungo sa matinding galit. Narealize niyang ang taong naglagay sa kanya sa ganitong sitwasyon na nagbunyag sa lahat ay walang iba kundi ang manugang na palagi niyang minamaliit. Ikaw! Napakasama mong babae! Sinet up mo ako! Sinundan mo ako!
Pinakialaman mo ang bank account ng pamilya ko. Masama ka. Gusto mong sirain ang bahay na ito, di ba? Ang sumira sa bahay na ito ay ang inyong kasakiman at kawalang dangal, Mama. Hindi ako. Inilabas ko lang ang katotohanan. Nagtatrabaho ako ng magdamag para buhayin ang bahay na ito. Para panatilihin ang dignidad niyo ni Papa. Pero ginamit mo ang pera ko para bumili ng sarap. Hindi ka karapat-dapat tawaging magulang, lalo na ang maging isang ina. Wala nang lakas si Don Roberto para saktan pa siya. Ang kahihiyan at matinding pagkadismaya ay nagpahina sa kanya. Umurong siya, naupo sa upuan, at hinawakan ang kanyang dibdib. Divorce. Bukas na bukas din ay maghahain ako ng divorce. Hindi ko na kayang mamuhay sa iisang bahay, kasama ang babaeng katulad mo. Ihanda mo ang mga gamit mo at lumayas ka rito. At si Brian, aalisin ko siya sa aking pamana. Isang kahihiyan sa pamilya. Nang marinig ang salitang divorce at pagpapalayas, nagwala si Tita Cynthia. Sa buong buhay niya, umasa siya sa karangalan at sa estado bilang asawa ng isang retiradong opisyal. Kung mapapalayas siya dahil sa pangangaliwa at pagbuhay ng batang lalaki, unti-unti siyang mamamatay sa tsismis ng mga tao. Ipinukpok niya ang kanyang ulo sa dingding habang umiiyak ng malakas. Ngunit si Don Roberto ay umiwas lang ng tingin ng walang awa. Malamig akong tumalikod at lumabas, pinaandar ang aking kotse, at umalis. Sa aking likuran, ang bahay na may maskara ng magandang pangalan ay gumuho sa gitna ng iyak, mura, at pagkawasak. Ngunit alam kong simula pa lamang ito. Ang pagpaparusa kay Tita Cynthia ay pagbunot pa lamang ng isang tinik. Ang taong sumaksak sa akin mula sa likod, na gumamit ng kanyang estado bilang asawa para limasin ang aking kayamanan para sa kanyang kasamaan, siya ang kailangan kong linisin hanggang sa ugat. Brian, maghintay ka lang. Ang espada ng hustisya ay nasa leeg mo na. Ang aking sports car ay dumaan sa kalsada ng Maynila. Mabilis na tumakbo sa highway, iniwan sa aking likuran ang isang 3 palapag na villa na nalulunod sa kaguluhan. Ang hangin ng gabi na pumasok sa bintana ay nagpalipad sa aking buhok. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang ayon ng galit na nag-aalab sa aking mga ugat. Kabubunyag ko pa lang sa totoong mukha ni Tita Cynthia at nasaksihan ang kaduwagan ni Brian. Ang katotohanang tinakpan niya ang kahihiyan ng kanyang ina, ginamit ang perang pinaghirapan ko para buhayin ang isang gigolo, ay lumampas na sa aking pasensya. Ngunit ang instinct ng isang babaeng matagal nang nasa mundo ng negosyo ay nagsasabi sa akin na ang maruming katotohanang ito ay dulo pa lamang ng malaking iceberg. Isang duwag na sanay umasa sa kanyang asawa tulad ni Brian, saan siya kukuha ng lakas ng loob na maglipat ng ₱1,000,000 sa kalaguyo ng kanyang ina nang walang takot. Maliban na lamang kung siya mismo ay mayroon ding itinatagong katulad na sikreto, maliban na lamang kung ang kasunduan na pagtakpan ng kahihiyan ng kanyang ina ay isang lihim na kasunduan upang ang kanyang ina ay pumikit din sa sarili niyang kabulukan at maruming pananalapi. Inapakan ko ang preno at itinabi ang kotse. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Hindi ako pwedeng umuwi sa aking marangyang penthouse at matulog na parang walang nangyari. Kailangan ko kong kumilos ngayong gabi rin. Habang abala pa si Brian sa pag-aayos ng kaguluhang iniwan ng kanyang ina, habang ang kanyang depensa ay nasa pinakamababang antas, inikot ko ang kotse patungo sa personal na opisina ni Brian sa isang commercial building sa Makati. Ito ang kanyang pribadong espasyo na inupahan niya sa dahilan na nais niyang mag-focus sa pagsisimula ng negosyo. Isang perpektong dahilan para iwasan ang mga gawaing bahay at lokohin ako. Palagi kong iginalang ang kanyang privacy at hindi kailanman ako tumapak doon para mag-usisa. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng karapatang iyon ay kinuha na niya. 2:00 na ng madaling araw, tahimik ang gusali ng opisina. Gamit ang aking access card, bilang isa sa mga shareholder ng gusaling ito, isang pribilehiyo na hindi ko kailanman sinabi kay Brian, madali akong sumakay sa elevator patungo sa ika-dlasa na palapag. Nakatayo sa harap ng pinto ng opisina ni Brian, inilagay ko ang passcode. Ang aking kaarawan ay tinanggihan. Ang aming wedding anniversary ay tinanggihan. Sumungaw ang isang mapait na ngiti sa aking labi. Sinubukan ko ang huling 6 na numero. Ang kaarawan ni Shaina, ang 22 taong gulang na sekretarya na kinuha niya 7 buwan pa lang ang nakalilipas. Beep! Bumukas ang electronic lock. Tama nga, ang katangian ng isang lalaking nagtataksil ay napakadaling hulaan. Itinulak ko ang pinto at binuksan ang ilaw.
Ang malawak na silid ay pinalamutian ng marangya ng mga leather sofa, imported na alak, at mesa na gawa sa solid wood. Lahat ng karangyang ito ay binili gamit ang aking pera sa dahilan na kailangan niyang magpakita ng magandang imahe sa mga kliyente. Ngunit ang pansin ko ay wala sa karangyang iyon, kundi sa isang maliit na pinto na tago sa likod ng malaking lagayan ng libro. Iyon ay isang pribadong pahingahan. Pumasok ako at binuksan ang ilaw. Ang ilkong nakita ko ay isang king-size bed na may gulugulong pulang sutlang kumot. Ang amoy ng murang pabango ng babae na humalo sa alak at sigarilyo ay nagdulot ng mabigat at nakakasulasok na hangin. Nagsimula akong maghanap sa bawat sulok. Sa aparador, nakita ko ang ilang suit ni Brian, ngunit sa likod nito ay may mga nakasabit na manipis na pambahay na laro ng babae. At sa pinakababa na drawer, nakita ko ang isang bagay na nagpako sa akin. Isang puting makapal na tuwalya na may logo ng isang sikat na 5 bituing hotel sa Anilao, Batangas. Ang hotel na sinabi ni Brian noong nakaraang buwan na pinuntahan niya para sa business trip kasama ang kliyente at sinabihan pa ako na huwag siyang tatawagan para hindi maistorbo ang meeting. Sa tuwalya ay may natitira pang ilang hibla ng mahabang buhok na kulay light brown. Ang kulay ng buhok ng kanyang sekretarya na si Shaina. Itinapon ko ang tuwalya sa kama. Umakyat ang pagkasuklam. Malinaw na. Ang sinasabi niyang pagpopokus sa pagsisimula ng negosyo ay tabing lamang para sa kanyang maruming pangangaliwa sa opisinang ito at marangyang bakasyon gamit ang perang pinaghirapan ko. Ngunit hindi ako napunta rito para lamang mahuli ang ganitong murang pangangaliwa. Ang luha ng isang asawang pinagtaksilan ay hindi maipapalit sa pera at hindi rin ito maipapasok sa kulungan ang tarantado. Kailangan ko ng matibay na katibayan sa pananalapi. Dumaan ang aking tingin sa silid at huminto sa isang painting ng tumatakbong kabayo sa dingding sa likod ng kanyang mesa. Sa matalas kong kutob, ibinaba ko ang painting. Tama nga, sa likod nito ay may isang maliit na nakabaong safe. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang hulaan ang passcode. Hinalughog ko ang mga drawer sa mesa at nakita ang maliit na notebook na karaniwang ginagamit ni Brian. Sa isang pinunit na pahina, may bakas ng sulat ng ballpen na bumaon sa pahina sa ilalim nito. Dahan-dahan kong kinuskos ng lapis ang pahinang iyon. Lumabas ang mga numero. 140299. Valentine's Day ngayong taon. Ang araw na sinabi niyang abala siya sa pakikipagkita sa kliyente at hindi ako pwedeng makasama sa hapunan. Inilagay ko ang mga numerong iyon. Bumukas ang pinto ng safe. Ibinunyag ang lahat ng pinakamaruming katotohanan tungkol sa lalaking nakasama ko sa loob ng 5 taon. Sa loob ay may mga tumpok ng US dollars, ilang gintong bar, ngunit hindi iyon katumbas ng tumpok ng mga dokumento sa ilalim na drawer. Inilabas ko ito. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng neon, binuksan ko ang bawat pahina. 2 titulo. Isa para sa isang marangyang kondo sa Bonifacio Global City, BGC, na nagkakahalaga ng higit sa 15 milyong piso. At isa pa para sa isang lupain sa labas ng Maynila, parehong nakapangalan kina Brian at Shaina. Hindi ko alam kung paano niya nagawang limasin ang 10-10 milyong piso mula sa aking kumpanya para ibili ng ari-arian ang kanyang batang kalaguyo at gumawa ng bagong pugad sa ilalim mismo ng aking ilong. Sa ilalim ng mga titulo, may isa pang telepono, isang murang telepono na ginagamit lamang para sa lihim na komunikasyon. Ikinonekta ko ito sa isang power bank, sumindi ang screen, at sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe mula sa WhatsApp at Telegram. Binasa ko ito. Bawat linya ng kanilang pag-uusap ay parang kutsilyong may laso na sumasaksak sa aking lohika. Love, kailan tayo lilipat sa bagong bahay natin? Nainitan na ako sa patagong pagkikita natin dito sa opisina. Magtiis ka muna, love. Hintayin mo lang na mailabas ko ang huling pondo mula sa resort project ng matandang asawa ko. Pagkatapos niyon, palalayasin ko siya sa bahay ng walang awa. Ano naman kung mayaman siya? Ang babae sa huli ay kasangkapan lang para maging mayaman ako. Mag-iingat ka, love. Matalas siya. Matalas saan? Sa nakalipas na mga buwan, gaano karaming pera na ang nakuha ko gamit ang shell company mo? Wala siyang alam. Ang babaeng abala sa trabaho at nakakalimot sa asawa. Maaga o huli, mawawala ang lahat sa kanya. Tumawa ako. Isang malutong ngunit malamig na tawa na umalingaw-ngaw sa walang taong silid. Walang kahit isang patak ng luha ang nalaglag. Ang sakit ay tuluyan ng natupok at ang natira na lamang ay ang kalupitan at ang pagnanais na maghiganti na nag-aalab sa aking puso.
Sa kanyang mga mata, ako pala ay isang matandang asawa lamang, isang kasangkapan para maging mayaman siya. Hindi lamang niya pinagtaksilan ang aking damdamin, kundi nagplano rin siya ng isang masamang balak para limasin ang aking kayamanan, ubusin ang pondo ng aking kumpanya sa pamamagitan ng mga pekeng proyekto, at ilipat ang pera sa shell company ng kanyang kalaguyo. Kaya pala kamakailan, ang mga proyektong hawak ni Brian ay palaging inuulat na lumalaki ang gastusin sa mga dokumento. Sip-sip dugo siya para buhayin ang kanyang pagtataksil. At ang banal na biyen ng babae, ang kanyang pagnanakaw ng aking pera para buhayin ang batang lalaki, ay marahil ay alam at pinoprotektahan din ni Brian. Isang maruming kasunduan ng mag-ina para parehong limasin ang aking kayamanan. Maingat kong kinuha ang larawan ng lahat ng dokumento, titulo, at pag-uusap. Wala akong kinuha sa safe na iyon. Iniwan ko ang lahat tulad ng dati. Isinarado ko ang safe, ibinalik ang painting, at binura ang lahat ng bakas ng aking pagpunta doon. Nang lumabas ako ng gusali, nagsisimula ng lumiwanag ang langit ng Maynila. Nagsimula na ang bagong araw. Nang boot para sa pamilya Aragon, ito na ang simula ng kanilang countdown patungo sa bangin ng pagkawasak. Hindi ako magiging pabaya, hindi ko sila susugurin tulad ng ibang babae. Ang pagsugod ay gawa ng talunan, gawa ng mga natatakot na mawalan ng asawa. Habang ako, hindi ko kailangan ng basura. Gusto ko lang na isuka niya ang lahat ng ninakaw niya sa akin. At pagbayaran ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng rehas. Naupo ako sa upuan ng driver, tinawagan ng isang numero. Attorney, Cruz, pasensya na sa tawag ng maagang maaga. Paki-cancel ang lahat ng schedule niyo ngayong araw. 9:00 ng umaga magkita tayo sa karaniwang lugar. Mayroon akong malaking labang legal na kailangan ng inyong tulong. Gagawin nating hubad ang isang tao nang walang kahit isang hibla ng sinulid. Sa kabilang linya, ang boses ng matandang abogado na kasama na ng aking pamilya sa loob ng ilang dekada ay narinig na kalmado. Naiintindihan ko. Ihahanda ko ang lahat ng papeles tungkol sa iyong kumpanya at mga ari-arian. Pinutol ko ang tawag. Tumingin ako ng diretso sa highway sa aking harap. Ang larong ito, ako ang magpapasya sa mga patakaran. Eksaktong 9:00 ng umaga sa isang tahimik na kafe, naupo ako sa tapat ni Attorney Cruz. Siya ay isang lalaking nasa edad 60, may awtoridad, at may matalas na tingin sa likod ng kanyang salamin. Para sa akin, hindi lamang siya isang legal advisor, kundi isang iginagalang na tito na nagpayo sa aking mga magulang na gumawa ng sistema ng proteksyon sa pananalapi para sa akin bago pa man ako mag-asawa. Inilagay ko ang folder na naglalaman ng mga larawan mula sa safe ni Brian at ang kopya ng daloy ng pera sa ibabaw ng lamesa. Attorney Cruz, pakitingnan po! Ito ang ganti ng iginagalang na manugang ng pamilya Aragon sa ating tiwala sa loob ng 5 taon. Malamig ang aking boses na walang emosyon. Isinuot ni Attorney Cruz ang kanyang salamin, binuksan ang bawat pahina ng dokumento. Habang marami siyang nababasa, lalong kumukunot ang kanyang noo. Nang mabasa niya ang mga mensahe ni Brian na nagpaplano ng paglulustay ng pondo at makita ang mga titulo sa ilalim ng pangalan ng kanyang kalaguyo, tinanggal niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng malalim, tunay na napakagahaman ng tao. Noon pa man ay binalaan na kita na huwag siyang hahayaang pumasok ng malalim sa pamamahala ng proyekto. Hindi ko akalain na magiging ganito siya katapang para gumawa ng shell company para limasin ang pondo mula sa iyong resort project. Humigop ako ng kape. Nakita na po ng aking mga magulang ang mangyayari. Kung hindi ko sinunod ang inyong payo na gumawa ng prenuptial agreement at panatilihin ang 85% ng majority shares, baka ngayon ay pinalayas na niya ako. Tama! Sagot ni Attorney Cruz ng kalmado. Ang pinakamalaking pagkakamali ni Brian ay akala niya dahil siya ang vice director ng proyekto at may autoridad na mag-aproba ng gastusin sa ilalim ng 8 milyong piso, hawak na niya ang kumpanya. Hindi niya alam na ayon sa bylaws ng kumpanya na ginawa ko, ang lahat ng subcontractor na kinukuha niya ay kailangang dumaan sa independent audit kada 6 na buwan. At ang mas mahalaga, ang lahat ng malalaking ari-arian at shares ng kumpanya ay nasa ilalim ng trust fund ng iyong pamilya. Siya ay isang empleyado lamang na may mataas na posisyon na may maskara ng pagiging asawa ng may-ari. Ngayon, ano ang gusto mong gawin ko? Tinitigan ako ni Attorney Cruz. Bakas sa kanyang mga mata ang pagsang-ayon at paghanga sa aking kalmado.
Gusto kong gumawa kayo ng isang perpektong legal na patibong. Isang lambat na napakahigpit kaya kapag na-realize niya, hindi na siya makakatakas pa. Una, gumawa ka agad ng panloob na desisyon sa ngalan ng Board of Directors para magsagawa ng biglaang audit sa Vina Eco Resort Project, ang pinakamalaking proyektong hawak ni Brian. I-freeze ang lahat ng bank account na may kinalaman sa proyektong ito. Walang kahit isang sentimo ang pwedeng lumabas para sa kahit sinong subcontractor, lalo na sa kumpanya ni Shaina. Tumango si Attorney Cruz at mabilis na nagsulat. Iyon ang puputol sa kanyang daloy ng pera. Ang kanyang mga shell company ay mawawalan ng kapital at lalabag sa kontrata. Eksakto, ngumiti ako. Pangalawa, kailangan ko pong lihim ninyong i-report siya sa kapulisan, sa ilalim ng Financial Crimes Division. Ibigay ang lahat ng katibayan ng palsipikadong kontrata, overpricing, at money laundering para maging personal na ari-arian. Inabuso niya ang kanyang autoridad para ilustay ang ari-arian ng kumpanya na may halagang higit sa 80 milyong piso. Sapat na iyon para mabilanggo siya sa loob ng 15 hanggang 20 taon. Malaki na nga ang aking pamangkin, ngumiti si Attorney Cruz. Pero hindi mo ba naiisip na baka maghinala siya at subukang ilipat ang mga ari-ariang iyon sa kanyang kalaguyo? Iyan ang dahilan kung bakit kailangan po nating kumilos ng mabilis, Attorney Cruz. Gumamit ng emergency legal measures mula sa korte para i-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Brian, kabilang ang pinagsamang account na pinamamahalaan niya sa aking ngalan, at i-block ang anumang transaksyon ng ari-arian sa ngalan ni Shaina. Dahil ang mga iyon ay ari-ariang nakuha mula sa krimen. Sumandal ako at nagtiklop ng kamay. Ang lahat ng hakbang ay kalkulado. Ginamit ni Brian ang aking tiwala para gumawa ng palasyong buhangin. Ngayon, kailangan ko lang tanggalin ang isang piraso ng bato sa pundasyon nito at ang kanyang buong karera, pera, at kalayaan ay guguho sa kanyang ibabaw. Paano naman ang divorce? Tanong ni Attorney Cruz. Ihanda niyo po ang unilateral divorce petition. Sabihin ang dahilan ng kanyang pangangaliwa, paglabag sa batas ng kasal, at paglustay ng ari-arian ng pamilya. Ngunit huwag muna nating ihain, malamig kong sinabi. Ayaw ko ng isang tahimik na divorce. Gusto ko na kapag ang papel na ito ay inihagis sa kanya. Siya ay isa ng bilanggo, may malaking utang, bankrupt at pahiya. Gusto ko na siya, at ang kanyang buong pamilya ay makaranas ng pagkahulog mula sa langit patungo sa ilalim ng impyerno. Ang pagpupulong kay Attorney Cruz ay natapos. Ang komplikadong legal na makina ay nagsimula ng gumalaw ng lihim. Nang hapong iyon, bumalik ako sa opisina at umarte, na parang walang nangyari. Pumasok si Brian sa aking silid na may dalang isang tasa ng kape at may matamis na ngiti. Love, marami bang trabaho? Mukhang pagod ka. Mamayang gabi, kain tayo sa labas ha? Medyo tensyonado rin sina Papa at Mama sa bahay. Kailangan nating magpalamig ng ulo. Tinanggap ko ang kape. Sinagot ko siya ng isang mas perpektong ngiti. Salamat, Brian. Pero mamayang gabi may mahalaga akong meeting. Mag-focus ka na lang muna sa Vina Eco Resort Project ha? Balita ko, medyo mabagal ang pagdating ng mga materyales kamakailan. Bantayan mong mabuti ang mga subcontractor. Buong-buo ang tiwala ko sa iyo. Nang marinig niyang binanggit ko ang subcontractor at proyekto, medyo naging balisa ang kanyang mga mata. Ngunit mabilis niya na kontrol ang sarili. Huwag kang mag-alala, love. Lahat ay maayos sa kamay ko. Maupo ka lang ng komportable riyan. Tinitigan ko ang kanyang likod habang lumalabas ng silid. Isang solidong kapareha. Nakakatawa talaga. Hindi niya alam na sa loob ng mas mababa sa banta 4 na oras, ang bank account ng kanyang proyekto ay mai-freeze na. Ang kanyang shell company ay mamamatay sa kawalan ng pondo at ang mga totoong supplier ay magsisimula ng maningil sa kanya ng utang. Ang lambat ay nakalatag na. Ang pain ay naitapon na. Ngayon, kailangan ko na lang tangkilikin ang aking kape at panoorin ang huling hininga ng isang daga na natrap sa putik na ginawa niya mismo. At alam kong ang kaguluhan ay hindi lamang mangyayari kay Brian. Ang ticking bomb na nagngangalang Tita Cynthia ay malapit na ring sumabog. Ang peking katahimikan sa pamilya Aragon ay tumagal lamang ng 3 araw at sa huli, ang dapat mangyari ay nangyari nga. Nang mapunit ang maskara ng moralidad, ang kabulukan sa loob nito ay nagsimulang maglabas ng mabahong amoy na umakyat sa mga buwayang naghahanap ng dugo. Iyon ay gabi ng Biyernes. Pagpasok ko pa lang sa sala, agad kong naramdaman ang mabigat na kapaligiran ng matinding takot.
Ang salaming pinto ng bahay ay binato ng pulang pintura na may halong bagoong na napakabaho. Sa gate, may mga nakadikit na poster na may mukha ni Tita Cynthia na may pulang sulat. Matandang Cynthia, manloloko ng 20 milyong piso ng utang. Magbayad ka o mamatay. Nakasulat sa bawat sulok. Sa sala, nakaupo si Don Roberto habang hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namumutla. Si Tita Cynthia naman ay nakahiga sa sahig, umiiyak ng malakas. Si Brian ay pabalik-balik sa paglalakad na parang hayop sa loob ng hawla. Patuloy na tumatawag sa telepono, ngunit palaging tinatanggihan. Nang makita nila akong pumasok ng kalmado, para silang mga taong malulunod na nakakita ng salbabida, Rachel, tulungan mo si Mama anak, tulungan mo ang pamilyang ito. Sumugod si Tita Cynthia at niyakap ang aking mga paa. Ang mga goons, Rachel, gusto nila akong patayin. Nagbabanta silang susunugin ang bahay na ito. Inalis ko ang aking mga paa ng malamig. Anong sinasabi mo, Mama? Sinong goons? Bakit may utang ang pamilya natin na 20 milyong piso? Hindi ba sapat ang pensyon ni Papa at ang buwanang binibigay ko para sa mga pulong mo sa CWL? Hinampas ni Don Roberto ang lamesa. Paos ang kanyang boses sa galit. Bakit mo pa siya tinatanong? Ang walang hiyang babaeng ito. Hindi lang niya ibinigay ang pera ng inyong ipon sa tarantadong iyon. Isinanla pa niya ang titulo ng ating lumang bahay sa probinsya para mangutang sa mga 5,006 loan sharks. Kumuha ng 20 milyong piso para ibigay sa tarantadong iyon para raw sa property investment. Ngayon, tumakas ang tarantado dala ang pera at ang mga debt collectors ay nandito na para maningil. Ah, ganoon pala. Si Renz, ang kalaguyong may tattoo, matapos ang gabing iyon ay agad na tumakas dala ang lahat ng pera, iniwan ang aking biyen ng babae na may tumpok ng utang na may malaking interes. Sumabog na sa wakas ang bombang utang. Lumapit si Brian, nagmakaawa. Rachel, alam kong nagkamali si Mama, pero kahit papaano, ina pa rin natin siya. Walang puso ang mga goons na yan. Sisirain nila ang magandang pangalan ng pamilya natin, maging ang kumpanya mo. Marami kang pera, di ba? Pakiusap, maglabas ka ng 20 milyong piso para bayaran ang utang nila. Isipin mo na lang na inutang ko ito sa iyo. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabayaran ka. Tumawa ako. Isang malamig na tawa na umalingaw-ngaw sa mabahong silid. Inalis ko ang kanyang kamay. Brian, napakadali mong magsalita ha? Ina natin? Mula kailan naging obligasyon ng isang manugang na palaging binabastos ng kanyang biyenang babae na bayaran ang 20 milyong pisong utang na nakuha mula sa pagbuhay ng kanyang lihim na kalaguyo? Pinapalabas mo na maglabas ako ng 20 milyong piso para panatilihin ang magandang pangalan ng pamilyang ito. Ang magandang pangalan ng pamilya nyo ay hinubaran na ng sarili mong ina sa bakanteng lote ilang araw na ang nakalipas. Nang marinig ang aking mga salita, ang mukha ni Tita Cynthia ay nagbago mula sa pagmamakaawa patungo sa pagbabanta. Manugang ka rito. Nakikita mo nang nahihirapan ang pamilya ng asawa mo pero nakatitig ka lang riyan. Ang 20 milyong piso ay barya lang sa iyo. Bakit ayaw mo akong tulungan? Gusto mo ba akong mapatay nila, ha? Napakasama mong babae, walang utang na loob. Humakbang ako pasulong at tinitigan siya ng matalas. Walang utang na loob, Mama? Makinig ka ng mabuti. Lahat ng mayroon sa bahay na ito, mula sa TV, refrigerator, kotseng ginagamit mo, hanggang sa bawat butil ng kaning kinakain mo, lahat ay galing sa aking pinaghirapan. Inalagaan kita gamit ang malinis na pera, at ang ganti mo ay pagnanakawan mo ako para buhayin ng ibang lalaki. Sinasabi mong wala akong moralidad. Pero ikaw mismo ang nagsanla ng iyong dangal at ng utang. Sige, bayaran mo ang utang na iyan gamit ang sarili mong buhay. Huwag kang umaasang makakakuha ng kahit isang sentimo sa akin. Nang makita ni Brian na napakatigas ko, subukan niya akong pagbantaan. Rachel, huwag kang sumobra. Asawa mo ako. Ang ari-arian mo ay ari-arian din nating dalawa. Kung ayaw mong maglabas ng pera, gagamitin ko ang karapatan ko bilang asawa para utusan ang bangko na ilabas ang pondo mula sa aming pinagsamang account. Hindi ko hahayaang mamatay ang aking ina. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman kong ang lalaking ito ay umabot na sa pinakamababang antas ng kawalang dangal. Inisip pa rin niya na may hawak siyang kapangyarihan sa aking pananalapi. Tinitigan ko siya na may ngiti ng panghahamak. Brian, gagamitin mo ang karapatan ko bilang asawa? Sige, pumunta ka sa bangko. Pero bago ka umalis,
subukan mo munang tawagan ang chief accountant ng Vina Eco Project at itanong kung may pera pa sa bank account ng iyong proyekto. O baka naman gusto mong tawagan ang iyong kalaguyo na si Shaina. Utusan mo siyang ibenta ang kondo at lupa na binili mo para sa kanya, gamit ang perang ninakaw mo mula sa aking kumpanya para iligtas ang iyong ina? Ang aking mga salitang ay parang ikalawang atomic bomb. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Tita Cynthia, maging si Don Roberto ay nagulat. Namutla si Brian. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang mga binti. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sinong Shaina? Anong paglustay? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Nabulol si Brian habang pinapawisan ng malamig ang kanyang noo. Mag-imbento? Inilabas ko ang folder na naglalaman ng katibayan ng transfer, palsipikadong kontrata, at kopya ng 2 titulo sa ilalim ng pangalan ni Brian at ng kanyang kalaguyo. Inihagis ko ito sa lamesa. Tingnan mo ng sarili mong mga mata. Lahat ng proyektong pinamamahalaan mo ay na-freeze na simula pa kaninang umaga. Nakatanggap na ang pulisya ng report tungkol sa iyong paglustay at money laundering na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang iyong ari-arian at ang ari-arian ng iyong kalaguyo ay na-freeze na rin ng korte. Wala ka ng kahit isang sentimo. Hindi mo lang hindi maililigtas ang iyong ina, kundi ikaw mismo ay malapit ng pumasok sa kulungan. Kinuha ni Don Roberto ang folder. Tinignan ng mga numero ng corruption, ang mga larawan ng pagtatalik ng kanyang anak sa batang babae, at ang ari-ariang nilustay. Naghihap siya ng hininga, at biglang nawalan ng malay. Naging napakagulo ng silid. Sumigaw si Tita Cynthia, habang tinatawag ang kanyang asawa. Si Brian naman ay lumuhod sa sahig, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay walang laman. Ang mapagpanggap na pamilyang ito sa wakas ay natupok ng kanilang sariling kasakiman at kawalang dangal. Malamig akong humakbang lampas sa kaguluhang iyon, lumabas ng hindi lumingon. Sumabog na ang bombang utang, dala ang pagkawasak ng lahat ng kanilang pagpapanggap. Habang maghihintay ako sa labas para sa isang huling paglilitis na maglilinis sa basurang ito mula sa aking buhay. Matapos ang gabing nagbunyag sa lahat ng katotohanan iyon, agad akong umuwi sa aking penthouse. Nakatulog ako ng mahimbing. Kinaumagahan, tinangkilik ko ang isang tasa ng barakong kape. Alam kong ang drama sa bahay ng pamilya Aragon ay hindi pa natatapos. Ang mga loan sharks ay hindi susuko ng ganoon kadali. Eksaktong 8:00 ng umaga, tinawag ko ang profesional na security team na aking inupahan kasama ang 2 legal assistants mula sa opisina ni Attorney Cruz. Ngayong araw, kailangan kong bumalik sa bahay na iyon, hindi para iligtas ang kahit ano, kundi para kunin ang lahat ng aking personal na dokumento at mahahalagang gamit at putulin ang lahat ng kanilang pag-asa. Pagkarating ng aking kotse, isang magulong tagpo na ang sumalubong sa akin. May mga 20 goons na may mga tattoo ang nakapaligid sa bahay. Hinahampas ang gate gamit ang martilyo. Ang mga kapitbahay ay walang nangahas na lumabas. Agad na gumawa ng barikada ang aking security team para protektahan ako. Isang lalaki na mukhang pinuno nila ang lumapit sa akin. Sino ka? Kung pamilya ka ng matandang Cynthia na yan, ilabas mo na ang pera kung hindi ay gigibain namin ang bahay na ito. Tinitigan ko siya ng walang takot. Manugang ako rito, pero pinapayuhan kita na ibaba ang sandata na iyan. Naparito ako hindi para bayaran ang kanyang utang, kundi para kunin ang aking mga gamit. Kaya pala ito ang manugang na CEO na palaging ipinagmamalaki ng matandang iyon. Tumawa siya. Ang biyanan mo ay nangutang ng 20 milyong piso. Ngayon ang kabuuan kasama ang interes ay 25 milyong piso. Magbayad ka ngayon o kukunin namin ang bahay na ito. Kayo po ay loan shark pero bakit tila amatir kayo? Bago nyo kunin ang bahay na ito, sinuri nyo ba kung sino ang totoong may-ari? Inabot ng aking assistant ang isang folder na naglalaman ng mga legal na dokumento. Inihagis ko ito sa dibdib ng lalaki. Basahin mo, ang bahay na ito ay aking prenuptial asset sa ilalim ng aking trust fund. Si Tita Cynthia at ang kanyang anak ay nakikitira lamang dito. Sinira niyo ang aking gate at ari-arian. Nirecord na ng aking abogado ang lahat. Kung hindi kayo tatabi, tatawagan ko ang pulisya sa aking reklamo ng property damage at extortion. Ang utang na iyan ay singilin mo sa taong pumirma rito. Binasa ng lalaki at ng kanyang mga kasama ang dokumento. Na-realize nilang mali ang kanilang target. Ang maningil ng utang sa ordinaryong tao ay madali. Ngunit ang makaharap ang isang negosyanteng babae
na may matibay na legal team ay parang pagpapakamatay. Sige ma'am, hindi namin gagalawin ang ari-arian mo. Pero ang matandang si Cynthia na nagtatago sa loob ay kailangang lumabas ngayong araw. Giniba nila ang gate at sumugod sa loob. Sumunod ako sa kanilang likuran na pinoprotektahan ng aking security team. Ang salaming pinto ng sala ay nagkapira-piraso. Sa loob, ang tagpo ay napaka-nakakaawa. Si Don Roberto ay walang malay pa rin. Si Tita Cynthia ay nagtatago sa ilalim ng lamesa sa hapagkainan, nanginginig sa takot. Si Brian naman ay nakatayo sa sulok ng hagdan hawak ang walis tambo. Ang kanyang mukha ay namumutla, hinila ng mga goons si Tita Cynthia palabas sa ilalim ng lamesa. Sumigaw siya na nagmamakaawa ng tawad. Patawad. Na-scam ako. Ang pera ay tinakbo na. Na-scam ka rito? Sinampal ng lalaki ang mukha ni Tita Cynthia hanggang sa bumagsak siya sa mga nabasag na salamin. Wala akong pakialam kung sino ang nang-scam sa iyo. Ngayong araw kung walang pera, puputulin ko ang isang kamay mo. Nang makitang sinasaktan ang kanyang ina, subukan ni Brian na lumapit ngunit agad siyang sinipa hanggang sa bumagsak. Sa sandaling iyon, nakita niya akong nakatayo sa pinto, nakatitig sa kanya ng malamig, na tila nakakita ng huling pag-asa. Gumapang si Brian patungo sa akin, ngunit hinarangan siya ng aking mga bodyguard. Rachel, tulungan mo ako. Tulungan mo si Mama. Papatayin nila si Mama. May pera ka, di ba? Pakiusap, bayaran mo ang utang niya. Magiging alipin mo ako sa buong buhay ko. Tinitigan ko ang walang kahihiyang lalaki na gumagapang sa aking paanan. Alipin ko? Karapat-dapat ka ba? Ang 50 milyong piso na ninakaw mo mula sa aking kumpanya para ibili ng bahay si Shaina at ang iyong ina na kumuha ng pera ko para buhayin ang batang lalaki. Nilustay niyo ang aking kayamanan para sa sarili niyong kaligayahan. Ngayon, gusto niyo akong magbayad ng inyong ginawa? Saan doon ang utak niyo? Ang aking mga salitang ay nagdulot din sa mga goons na tingnan ang mag-ina ng may pagkadumi. Si Brian na nawalan na ng pag-asa ay inilabas ang kanyang telepono at tinawagan ng isang tao gamit ang loudspeaker. Ang boses ng isang malambing na babae ay narinig. Hello, love. Bakit hindi ka pumasok sa opisina ngayong umaga? Naghihintay ako sa almusal natin. Kailan mo ba palalayasin ang matandang asawa mo para makalipat na ako sa bahay natin? Natahimik ang buong silid. Shaina, tulungan mo ako. Ibenta mo agad ang kondo at lupa na binili ko para sa iyo. I-transfer mo sa akin ang 25 milyong piso ngayon din. Papatayin ng mga loan sharks ang ina ko. Natahimik ng ilang sandali. Pagkatapos, ang malambing na boses ni Shaina ay naging malamig at matalas. Nasisiraan ka na ba, Brian? Sino ka para utusan akong ibenta ang aking ari-arian? Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ang pera sa card na iyon ay bayad sa panahon ko kasama ka. Bakit ko babayaran ang utang ng ina mo? Lumayas ka. Huwag mo na akong guguluhin pa, isa kang loser. Oh, by the way, na-freeze na ang lahat ng account mo. Wala ka nang natitira. Goodbye. Toot. 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 Naputol ang tawag na parang hatol ng kamatayan. Hindi lamang nabigo si Brian na makakuha ng tulong, kundi hinubaran din niya ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Nahulog ang kanyang telepono. Lumuhod siya, umiiyak ng walang pag-asa. Hindi. Shaina. Niloko mo ako. Nang makita ni Tita Cynthia na pinagtaksilan ng kanyang anak at narinig na na-freeze ang kanilang ari-arian, nagwala siya at inatake si Brian. Anok na walang utang na loob. Ibinigay mo ang pera sa ibang babae at hinayaan mo akong mamatay. Ibalik mo ang pera ko. Ang mag-ina ay nagkagatan at nagmurahan sa sahig na puno ng mga nabasag na salamin. Ang mga goons ay napailing na lamang. Iniwas ko ang aking tingin. Binigyan ng hudyat ang aking security team na umakyat sa itaas at kunin ang lahat ng aking mga gamit. Mabilis na naganap ang lahat. Nang lumabas ako, nakatali na si Tita Cynthia at si Brian ang pinuno ng goons. Huminto ako sandali sa gate. Ang sandata ay bumalik sa inyo. Kayo mismo ang naghukay ng sarili niyong libingan, kaya lasapin niyo ito ng dahan-dahan. Sumakay ako sa aking kotse at umalis, iniwan ang kaguluhang iyon sa aking likuran. Ngunit alam kong hindi susuko si Brian. Ang huling laban ay magaganap sa kumpanya sa darating na General Shareholders Meeting. Pagbalik ko sa opisina, alam kong gagawin ni Brian ang lahat para mabuhay. At ang tanging pinanghahawakan niya na sa tingin niya ay mayroon pa siya ay ang kanyang posisyon bilang Vice Director sa aking kumpanya. Ang kanyang kamangmangan ay nagdulot sa kanya
na hindi ma-realize na ang patibong na aking inihanda ay handa na siyang hulihin. 5:00 ng hapon, pumasok si Attorney Cruz sa aking silid. Seryoso ang kanyang mukha. Tulad ng hula mo, Rachel. Humiling si Brian ng isang Extraordinary General Meeting, EGM, bukas ng umaga. Ngumiti ako. EGM? Gamit ang 5% shares lamang? Hindi siya nag-iisa. Paliwanag ni Attorney Cruz. Nakipagkasundo siya sa 3 iba pang miyembro ng Board of Directors na may hawak na 10% shares. Sapat na ang kanilang kabuuan para humingi ng EGM. Ang dahilan nila ay suriin ang performance ng CEO at i-restructure ang investment fund ng proyekto. Tumawa ako. Anong totoong layunin nila, Attorney Cruz? Internal coup, sagot ni Attorney Cruz. Plano nilang magpakalat ng balita na ikaw ay may krisis sa pag-iisip. Pagkatapos ay gagamitin ang boto ng minority shareholders para alisin ang veto power mo at aprubahan ang emergency withdrawal ng 80 milyong piso para ibayad sa mga strategic subcontractors ng Vina Eco Project na siyempre ay ang shell company nila. O ang 3 milyong piso. Ang huling pagnanakaw para ibayad sa utang ng kanyang ina sa mga goons. Ngunit nagkamali ng hakbang si Brian. At ano ang laman ng USB na ito? Tanong ko. Ngumiti si Attorney Cruz. Sa 3 kasabwat niya, naroon si Mr. Beltran, ang ating finance director. Gahaman siya pero matatakutin. Bago makipagkita kay Brian, tinawagan ko na siya. Inilagay ko lang ang mga kahina-hinalang gastusin na inaprubahan niya sa ibabaw ng kanyang lamesa. Agad siyang namutla. Sinabihan ko siyang patuloy na makipagkita kay Brian, ngunit magdala ng nakatagong voice recorder. Ang buong pag-uusap nila mula sa plano na patalsikin ka hanggang sa plano na hati-hatiin ang 80 milyong piso ay nasa loob ng USB na ito. Hinawakan ko ang USB. Brian, akala mo ba kaya mong ibagsak ang isang kaharian na itinayo ko gamit ang aking dugo at luha sa pamamagitan lamang ng murang laro? Attorney Cruz, sabi ko buong habang nakatingin sa labas ng bintana. I-anunsyo mo sa lahat ng shareholders at department heads. Ang EGM bukas ay matutuloy ayon sa kahilingan ng Vice Director na si Brian. Hayaan natin siyang gampanan ang pinakamalaking papel sa kanyang buhay. Anong plano mo? Lumingon ako. Ang aking ngiti ay kasing kalas ng labaha. Bibigyan ko siya ng pinakamalaking entablado. Pagkatapos ay gagawin ko itong bitayan, kung saan ang lahat ng kanyang kasamaan at pagtataksil ay ihuhubad. Hindi ko lang siya gustong i-dismiss. Gusto ko siyang lumabas ng gusaling ito na may posas sa kanyang kamay na nakikita ng lahat. Hindi ako umuwi noong gabing iyon. Inihanda ko ang lahat ng materyales para sa pulong bukas. Bawat numero, bawat recording, bawat larawan, lahat ay binuo ko para maging isang perpektong senaryo. Ang oras ng kalayaan ni Brian ay bilang na. Kinaumagahan, ang kapaligiran sa pangunahing bulwagan ng kumpanya ay napakatensyonado. 8:30 nang pumasok ako. Isinuot ko ang aking itim na suit na nagpapamalas ng kapangyarihan at lamig. Lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Sa tapat ng lamesa, nakaupo si Brian na may kayabangan. Marahil ay inakala niyang darating ako na nanghihina. Naupo ako sa pangunahing upuan. Magandang umaga. Ang EGM ngayong araw ay gaganapin ayon sa kahilingan ng Vice Director na si Brian. Sige Brian, sabihin mo ang iyong pananaw. Tumayo si Brian at nagsimula sa kanyang talumpati na kanyang isinaulo. Mga kasama, kamakailan ang ating kumpanya ay nahaharap sa mga hamon, lalo na ang ating CEO na si Rachel, ay nakakaranas ng matinding psychological stress mula sa kanyang mga problema sa pamilya na nagdulot ng pagkaantala sa paggawa ng desisyon. Dahil dito, iminumungkahi ko na aprubahan natin ang emergency withdrawal ng 80 milyong piso para iligtas ang Vina Eco Resort Project. At pansamantalang suspindihin si Rachel sa kanyang posisyon sa loob ng 3 buwan upang makapagpahinga. Siya, isang perpektong drama. Pinakinggan ko siya hanggang sa matapos ng hindi sumasabat. Matapos siyang maupo ng may tiwala sa sarili, saka ako tumayo. Napakagandang paliwanag. Ngunit bago tayo magbotohan, sa tingin ko ay may karapatan ang mga shareholders na makita ang isang ulat na mas makatotohanan. Pindutin ko ang remote. Sumindi ang malaking screen sa aking likuran. Hindi ito mga graph, kundi mga katibayan ng transfer at ang incorporation papers ng kumpanya. Tingnan ninyo.
Ito ang daloy ng pondo na 50 milyong piso na nilustay mula sa Vina Eco Resort Project sa nakalipas na 7 buwan. Lahat ay inaprubahan ni Brian para sa 3 subcontractor companies na pagmamay-ari ng iisang tao, si China. Naging maingay ang bulwagan. Namutla si Brian. Nagpatuloy ako sa susunod na slide. Ang pag-uusap sa WhatsApp ni na Brian at China. Hintayin mo lang na mailabas ko ang huling pondo mula sa proyekto. Palalayasin ko siya sa bahay. Ang babae sa huli ay kasangkapan lang para maging mayaman ako. Ito ang totoong layunin ng ating masigasig na Vice Director, sabi ko sa malakas na boses. Wala siyang pakialam sa proyekto o sa kalusugan ko. Nililimas niya ang pera nating lahat para ibili ng kondo at lupa ang kanyang kalaguyo. Nagsisinungaling ka! Fake yan! Nasisiraan na siya ng bait. Sigaw ni Brian sa panic. Bago pa may makasagot, pinatugtog ko ang isang audio recording. Ang boses ni Brian ay malinaw na narinig. Mr. Beltran, huwag kang mag-alala. Suportahan mo ako para patalsikin siya. Kapag nailabas ang 80 milyong piso na iyon, bibigyan kita ng 30%. Tapos na ang panahon ng babaeng iyon. Si Mr. Beltran ay nakatungo at namumutla. Ang iba pang shareholders ay tumingin kay Brian ng may galit at pagkadumi. Humakbang ako papalapit kay Brian. At ang 5 milyong piso na hinihingi mo ngayong araw ay hindi para iligtas ang proyekto, di ba? Kundi para ibayad sa utang ng mga loan sharks na papatay sa ina mo dahil isinanla niya ang titulo ng bahay para buhayin ang kanyang kalaguyo. Ang huling impormasyong ito ay isang nakamamatay na hampas na sumira sa natitira niyang dangal. Bumagsak si Brian sa kanyang upuan, parang paralisado. Brian, nakatayo ako sa harap mo bilang CEO na may hawak na 85% shares ng kumpanyang ito. Sinasabi kong, ikaw ay tinanggal na sa trabaho ngayon din. Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok si Attorney Cruz kasama ang 2 pulis mula sa Financial Crimes Division. Mr. Brian, sabi ng isang pulis habang ipinapakita ang warrant. Inaaresto ka namin para sa investigasyon ng kasong paglustay at estafa ng ari-arian ng kumpanya. Pakiusap sumama kayo sa amin. Ang malamig na posas ay inilagay sa kanyang mga kamay. Habang dinadala siya palabas at dumaan sa aking harap, tinitigan niya ako na may pagsisisi sa kanyang mga mata. Rachel, nagkamali ako, bulong niya. Hindi ka nagkamali dahil nangaliwa ka o dahil sa iyong kasakiman. Malamig kong sagot. Nagkamali ka dahil inakala mo na ako ay tanga. Isinarado ang pinto. Dinala ang traidor palabas ng bulwagan. Lumingon ako sa lahat ng tao. Ipagpatuloy natin ang pulong. Ang langit ng Maynila matapos ang bagyo ay palaging maliwanag at asul. Isinarado ko ang pinto ng aking opisina. Iniwan ang lahat ng drama sa aking likuran. Sumandal ako sa aking upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa wakas ay naramdaman ko na ang kapayapaan. Sa pag-iisip sa 5 taon kong pagiging manugang sa pamilya Aragon, pakiramdam ko ay kagigising ko pa lang mula sa isang masamang panaginip. Noon, naniwala ako na ang sakripisyo at pasensya ay susuklian ng pag-ibig. Itinago ko ang aking lakas para maging isang mabuting asawa at manugang. Nilunok ko ang lahat ng pambabastos at hindi patas na pagtrato, ngunit nagkamali ako. Ang aking pasensya ay nagpalaki lamang sa kanilang kasakiman. Nakita nila ang aking sakripisyo, ilang normal na bagay, at ang aking pera bilang isang gatasan para pondohan ang kanilang maruming pagnanasa. Ang sandali sa bakanteng lote ay ang aking turning point. Narealize ko na hindi ako isang mahinang halaman. Ako ay isang matatag na puno na nakatayo gamit ang sarili kong mga ugat. Bakit ko kailangang magmakaawa ng pag-ibig sa mga traidor? Bakit ko kailangang protektahan ang karangalan ng mga taong walang kahihiyan? Nang itapon ko ang susing iyon sa kanal, itinapon ko rin ang kadena ng aking obligasyon bilang manugang. Pinili kong bumitaw hindi para sumuko, kundi para palayain ang aking sarili at linisin ang basura. Ang mga tapat na manonood ng pag-ibig sa likod ng kasinungalingan, lalo na ang mga kababaihan na nakikinig ngayon. Marahil ay marami sa inyo sa labas ang nakakaranas ng katulad na kapalaran, umiiyak ng tahimik dahil sa pagtataksil. Sa pamamagitan ng aking kwento, nais kong ibahagi ang ilang mga bagay na aking natutunan. Una, huwag kailanman ipagpalit ang bulag na sakripisyo sa iyong sariling halaga. Ang kabaitan na walang hanggan ay isang kahinaan. Maglagay ng hangganan at ang sinumang lumampas dito ay dapat magpayad ng kanyang ginawa.
Huwag matakot na masabihang matapang. Matakot ka kung ang buhay mo ay matatapos sa pagdurusa at pagsisisi. Pangalawa, ang pananalapi na kalayaan ay ang pinakamataas na kapangyarihan at ang salbabida ng isang babae. Huwag kailanman ibibigay ang iyong buong buhay at kayamanan sa isang lalaki. Ang pangako ay maaaring magbago. Ang perang kinita mo gamit ang sarili mong pawis ay ang iyong boses, ang iyong halaga, at ang iyong tiket patungo sa kalayaan kapag dumating ang bagyo. Magtrabaho ka, kumita ng pera, at taasan ang iyong halaga araw-araw. Kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa, hindi ka kailanman matatakot na gumuho ang langit dahil ikaw mismo ang iyong sariling langit. At ang huli, ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang maging masama tulad nila. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang katarungan. Pagkatapos ay ang pagpapakawala, matapos kong makita ang mga nagtaksil sa aking nakatanggap ng parusa mula sa batas, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Nakaramdam lamang ako ng awa sa mga kaluluwang sinira ng kasakiman. Ginamit ko ang batas para makuha ang katarungan, ngunit pagkatapos niyon, pinili kong alisin ang galit sa aking puso. Ang buhay ay patas. Ang batas ng karma ay hindi kailanman nagkakamali ng tirahan. Lilipas ang bagyo, nagiiwan ng mga guho, ngunit nililinis din nito ang lahat ng kasinungalingan, ibinabalik sa iyo ang isang malinis na lupa para magsimula muli. Huwag mong hahayaan na ang mga maruruming tao ay kumuha sa iyong ngiti at tiwala sa buhay. Ang isang divorce ay hindi katapusan ng lahat, kundi ang pagtatapos ng isang masamang libro upang buksan ang isang bagong kabanata na mas masigla. Ngayong gabi, tatangkilikin ko ang isang masarap na hapunan kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin, makikinig sa isang nakakapayapang musika, at bukas ay ipagpapatuloy ko ang aking buhay bilang isang malayang babae na puno ng karangalan. Ang maliwanag at mapayapang langit ay nakalatag na ngayon sa aking harap. Mga minamahal na manonood, ang bagyo sa aking buhay ay natapos na. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, kung nagbigay ito ng kaunting lakas ng loob para bumangon, paki-like at i-share ang video na ito. Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong kwento sa comment section upang malaman natin na hindi tayo nag-iisa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na Pag-ibig sa likod ng kasinungalingan at pindutin ang notification bell upang patuloy nating mapagaling ang isa't isa sa mga susunod na kwento ng buhay. Salamat!